Are you in network marketing? Are you affected by this coronavirus pandemic? You want to know how to actually succeed as a network marketer? In this video, I interviewed one of the Hall of Famer in network marketing. He's a top earner in AIM Global. Presenting to you, Joseph Lim. In this video, he will be sharing with you his thoughts, ideas, and strategies on how to survive and actually succeed during this crisis. Coming up. Hello everyone, this is Fibo Lim and I want to welcome you to our Entrepreneurs Charity Summit. In this summit, I'm going to interview the best of the best speakers, influencers, thought leaders sa buong Pilipinas. And what I'm going to do is I'm going to extract their brains kasi I know lahat ng mga people are watching right now, entrepreneurs are affected by the crisis that we have right now. And one of the key things, no, to be able to overcome this is to get the ideas and thoughts sa mga tao na mismo naging successful na I'm sure dumaan din sila ng crisis sa business nila and we're gonna get those ideas from them as well. At the same time, it's a fundraising activity wherein 100% of the proceeds of this event will be donated to help our frontliners. Now, I'm very blessed and honored to introduce to you talagang when I conducted this charity summit, the first people who I have in mind talaga is this person, no? Kasi you know, siguro for the people who are following me, you know that I've been into network marketing 7 years ago. And isa sa hindi ko to nakwento, pero when I was doing network marketing, I was looking for a person who I can follow, okay? What happened lang is ibang MLM company na ako. So okay lang, pero I was able to learn a lot from this person. Not just with regards to doing network marketing, pero overall perspective in selling, in purpose in life, positivity, lahat, parang success. So I can really say na this person is just not a talagang Hall of Fame na network marketer. I can really say in Hall of Fame siya with regards to holistic na development, no? So siya din yung founder ng CEO in Jeans. Nag-create siya ng marami siyang content and Facebook, YouTube, and most probably if you've been into network marketing, you know this person as well. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to introduce to you Joseph Lim. Sir Joseph, hi guys. Salamat for accepting this invitation. Thank you so much. Sir Joseph, right now, and most probably there may be people as well, no, na who just saw you for the first time, no, just to give them an idea lang siguro, no, on what you do, why you do what you do. Is it okay if you could share about yourself? Yeah. Actually guys, pinanganak ako ng parents ko, pareho may negosyo. And because of them, I was inspired na hindi talaga pumasok masyado sa traditional business kasi first of all, ayaw ko maging empleyado before kasi nga nakita ko na hindi ka talaga yayaman eh. Kumbaga, no offense po sa mga nag-work, pero i-compute mo lang naman yung natitira sa sweldo mo, makikita mo lang yung future mo afterwards eh. And ang issue ko naman sa parents ko, we have the money before, but the problem is hindi ko maramdaman yung parents ko. Kasi pag nagta-traditional negosyo ka, yung bantay mo, babantayan mo eh. Kaya ang nangyari, yung parents ko, pag PTA meeting before sa school, may mga parent sa association, hindi ko sila makita eh. Kaya sabi ko, I want to still na yumaman, but ayoko nang ginagawa nilang ganun na klaseng source of income. Hanggang ma-open up ako sa network marketing. Actually, I was introduced sa network marketing 2003 pa. To be exact, 17 years na po ako nag-network marketing. Wow. And because of that, doon ako nagtuloy-tuloy hanggang na in love ako ng sobra sa network marketing, not just because of sa cool concept ng network marketing, but sa concept na pwede siyang maging medium para mas marami akong taong ma-reach out na para mas mapaintindi ko sa kanila na ang pagyaman hindi naman mahirap. Ang pagiging positive, hindi na pag-aaralan naman siya. Kumbaga, lahat siya skills eh. Ang pagyaman, skills. Ang even nga memorization, skills din naman siya eh. May mga tamang practice ka lang para maging gumaling yung memory mo. Then, dun ko lalo nagustuhan ng networking kasi sabi ko, wow, ito yung parang ambag ko sa earth na ito yung pwede kong maitulong dito sa mundong to na mas marami akong tao na kaya ko pang matulungan sila from a negative state na pwede ko silang matulungan na maging positive at mas makatulong din sa iba pang tao. Right. Wow. That's amazing. Now,
Sir Joseph, kumbaga tinatawag namin sa network marketing upline, no? Ups, parang as a sign of respect, no? So, Ups, kasi you're one of the top network marketing leaders na nakita ko na you're not even talagang you're not ashamed of telling na, uy, anong profession mo? Network marketing. Kasi most people, nahihiya sila. Parang, uy, anong ginagawa mo? I'm doing business. Parang they are going around the bush. Kumbaga, kung ikaw, anong ginagawa mo? You're so proud na, a networker. What made you have that mindset na talagang, wala, I'm very confident na networker ako? Sa akin, ano lang eh, what is your inner world will be your outer world eh. Kumbaga, I'm not doing anything wrong sa tao. Right. Tinutulungan ko talaga. Pag may nag-join kasi sa akin, hindi ko naman nakikita lang yung kinikita ko or kikitain ko eh. Pag may nag-join sa akin, ang nakikita ko, may isang tao na may kokonti lang siyang savings, sinugal niya para magtiwala sa akin. At the Tama. same time, may tao na wala na siyang halos pangarap, ngayon nabuo yung pangarap niya at nagtitiwala naman siya sa akin. Kaya ang nakikita ko, may isang tao na pag natulungan ko, maaapektuhan pati family niya at pati future ng mga family niya. Kaya dumating ako sa point na honestly, even ako minsan may sakit, pero pag tinetext ako ng downlines ko na may schedule, kailangan nila ako, kailangan kong gumaling. Kailangan ko pilitin ko sarili kong gumaling just for them kasi ang pinaglalaban ko, hindi naman ang pangarap ko na eh. Pinaglalaban ko pangarap ng ibang tao. And because of that, siguro kaya ganun kataas ang confidence ko. Kasi alam ko na maganda yung ginagawa ko. Alam ko na saan ka nakakita ng industry na tinutulungan mo yung tao, hindi lang kumita ng malaki, kung hindi pati mindset niya baguhin. Ang daming tao na wala ng pangarap but because of network marketing, nangarap ulit. Even nga, ang dami ko rin kilalang mga networker na nag-fail. Hindi kumita ng malaki, pero because of network marketing trainings, yun yung nakatulong sa kanila. Bakit sila ngayon nag-prosper sa chosen career nila? Even, I'm sure, even si Kong TV, kung familiar kay Kong TV, isa sa pinaka sikat din na YouTuber, di ba, is very also open na because of network marketing, kaya ako naging ganito, kaya ako naging positive. Ang ganda ng binibigay ng network marketing. Even ako nga, sabi ko, kung pag lumaki yung anak ko, ang pinaka ma-advise ko sa kanya, ma-indulge sa network marketing kasi siya yung pinaka-foundation ng lahat. Napaka-importante ng communication skills at matututunan mo yan ng sobra sa networking. Yung pagiging positive na lang, networking mo rin madaling matutunan yan. Yung pangangarap ng malaki, networking mo rin matututunan yan. Kaya nakikita ko yung beauty ng industry ng networking. Kaya yun yung foundation ko bakit sobra akong proud and masaya sa ginagawa ko. Great. Grabe. I'm gonna tell you right now to our viewers, pati din ni Ups Joseph, no, na totoo nga, yung positivity, pangarap ng malaki, yung public speaking. Kasi I'm an introvert eh. Pero right now, I do talks, I do public speaking, I teach finance and all of this stuff because of the trainings din. And trust me, no, I've been, tawag dito, nag-invest ako ng mga $2,000, pati up to $30,000 sa isang seminar. And then, yung natutunan, mga 80% na natutunan ko sa seminar na yun, natutunan ko sa MLM. So kumbaga, yung value ng trainings is $30,000. Actually, idikit ko yan ng konti. Network marketing is one of the most underpaid in terms of trainings. Sobrang mura ng singil ng mga training sa network marketing. Siguro mahal-mahal lang 5,000. Bibihira na ako makarinig na networking company na 5,000, normally mga 1,000, 2,000. Tapos karamihan pa ng mga ibang uma-attend, minsan nagko-complain. Pero hindi nila alam kasi once na umattend sila ng mga iba't ibang klaseng trainings, ang sobrang mahal talaga ng singil. Tapos yung tinuturo lang naman is just the basic eh. Kaya yun ang ganda ng nakikita ko sa network marketing actually lalo sa mga tao na mahina ang loob, may papasukin kang negosyo. Ang gandang foundation ng network marketing kasi may expose ka at the same time, connections. Kasi even, alimbawa, tubero ka. Kung tubero ka, pinakamaganda mong gawin, mag-join ka sa network marketing, kaibiganin mo lahat ng members. O pag nasira ngayon yung mga CR nila, ikaw yung hahanapin. Di ba? Tama. Magkakaroon ka ng connection. Right. Now, Ups, a lot of people watching as well, there's a possibility na network marketers sila or maybe may experience sila in the past pero majority nag-fail. Siguro parang nahirapan nila mag-invite, magbenta ng products and you are somebody that we look up to also in the network marketing industry. So, kumbaga, is there one
one thing that you can share? Kumbaga, one sinasabi nila na secret. Ano kaya yung ano yung ginagawa mo na hindi namin ginagawa, or ano yung alam mo na hindi namin alam? Bakit naging successful ka sa industriya na yun? Sa akin, ang nag-push ako sa comfort zone ko para lumabas is I really just want to help. Naalala ko before, I'm not really good in public speaking kasi nung nag-aaral ako, pasaway ako sa school eh. Hindi ako mahilig mag-recitation. Ako yung typical na nakakatapos lang dahil madiskarte lang sa buhay. Pero yung matalino, hindi talaga ako matalino. And since I'm from Bicol, I'm from Manila, yung grupo ko sa Bicol, lagi kaming nakikiusap sa mga uplines namin kung pwede silang bumaba sa Bicol kasi kailangan namin ng speaker. Ako yung tipong taong hindi rin ako mahilig makiusap. Parang ayokong nakasalala yung buhay ko sa ibang tao. Kaya nga, even as young as I am, mga high school pa lang ako, hindi na ako sanay humingi ng pera sa parents ko eh. Naghahanap talaga ako ng iba't ibang source ng pera. Ako tagagawa ng project minsan sa classmate ko, nagbe-burn ako ng CD dati. Ang dami ko mga iba't ibang silent before just to earn my own money. Then nung nasa network marketing na ako, since parang sabi ko, lagi na lang kami nakikiusap sa upline, tapos bihira ka pa ang pagbigyan. Eh, di ba, habang tumatanggi, minsan parang nakaka-hurt pa. Kaya sabi ko, ba't ko ba hinahanap tong mga upline ko to? Magagaling sila mag-talk. O di sige, gagalingan ko na rin. Doon ako na-push. I just really want to help. Ako yung isa sa unang network marketer na meron fan page. Meron YouTube. Actually, may mga video sa YouTube. Ako yung dating pinaka-nakahamig before ng ang daming inquiries ko sa online. Kasi that time, gusto kong sagutin lahat ng question ng downlines ko. Ang tanong lang naman sa network marketing, paulit-ulit. Upline, paano po ang multiple accounts? Upline, paano po pag na-reject? Paano pag negative ang asawa? Sabi ko, nakakapagod paulit-ulit replyan lahat. The same lang naman. Ang ginawa ko, gumawa ako ng video para ang lagi kong reply, pumunta ka sa ganitong fan page, hanapin mo yung tanong mo, nandun na yung sagot. Kaya pag may nagtatanong sa akin na downline ko, yun lang inire-reply ko sa kanila. And because of that, since ako yung pinakauna nagkaroon ng fan page, ako din nagkaroon ng mga iba't ibang klaseng exposure, dulo, narating ko just simply because I want to help. Wow. Gusto ko lang tulungan talaga mga downlines ko. Basta anything na concern nila, kailangan nila magaling ang speaker, nandun ako. Nung magaling na ako mag-talk, kaya lang hindi pa ako masyadong credible kasi wala din ako masyadong results, doon naman ako na-push na maglabas ng kotse. Kahit halos wala akong savings that time, sabi ko, sige. Nung naglabas ako ng kotse, nagbayad lang ako ng down payment, ang tira sa akin na pera 10,000. Wow. Just imagine, may mga manti ka pambabayaran. Pero sabi ko, kayang-kayang trabahuin. Yun ang pinaka-nag-push sa akin. I just really want to help. Doon ako hanggang narating ko because of sa ganun lang na mindset. Wow, kasi karamihan ng network marketing, puro pera na sa isip, 'di ba? Parang basta importante, bahala hindi ko basta pera, basta parang tingin nila sa tao pera. May mga ibang distributor mismo ginagalaw nila yung pay-in ng mga downlines. Na kumbaga doon mo makikita gaano kaikli lang yung the way they think, na sinisira nila agad yung relationship nila sa ibang tao sa barya. Kaya alam mo rin bakit hindi sila nakakalayo because of that. Right. It's because of helping people, no? And nakita ko rin yung interview mo sa lockdown na love mo or parang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Parang you sabi mo na you treat it hindi as a trabaho pero ibig sabihin parang play lang siya na ano lang parang tama ba? Yeah, right. So I wanna tell you right now, no, Ups, na yung pagtutulong mo sa downline mo, tsaka members mo, pagpa-publish ng YouTube content, you are not just helping your downlines, ha. You're helping kahit yung nasa ibang network marketing pa. Pati ako, kasama ako doon na parang naka-receive ako ng value from you doing that. And I can really say na even if hindi ka kikita, ibang tao, yung what actually happens is yung kompetensya mo mas nag-produce dahil sa video mo, pero yung nasa isip mo is so what, because my goal is to help more people, diba? Wow. Tama ba, Ups? Tapos ako, I always believe na sobrang dami naman ng tao. Lahat naman ng network marketing kaya mag-prosper ng sabay-sabay. Kaya nga minsan nasasaktan ako yung ibang nagsisiraan, tinitirang bawat isang company kasi you really don't need to do that. Magkaroon ka lang ng mga 5 to 10 leaders na sobrang active, ubos na oras mo. Hindi mo naman kakayanin na silang i-handle pa pag talagang may mga leaders ka na active. Kaya regarding naman sa question mo bakit I really give value even
walang kapalit. Pero para sa akin, I'm already blessed eh. Kumbaga parang ano pa kailangan ko hanapin sa mundong to, nakakain naman ako maayos, nabibili ko naman kahit paano yung mga gusto ko, nakakapunta din ako sa mga lugar na gusto kong puntan. And for me, ang bilis ko kasing graduate actually sa material. Maniwala ka man sa hindi. Marami akong kotse pero hindi talaga ako mahilig sa kotse. Kumbaga nagkataon lang because of marketing, kailangan siyang gawin para i-prove na you're earning, parang blah blah. Pero right now, mas naintindihan ko na mas gusto ko lang maging masaya. Kasi the moment nilagay mo yung buhay mo, yung happiness mo sa material, wala siyang katapusan eh. Kasi akala ko dati, ang pinakapangarap ko lang before, magkaroon ng lakos eh. Akala ko pag nagkaroon ka ng lakos, magiging masaya ka na. After nagkaroon ng lakos, may mga iba pang category siya. Then after, may mga matataas pa pala. May LV, may Gucci. Then after nun, magkakaroon ka pa ng personalized na dapat ikaw lang ang meron. Yung iba, wala. Di ba? Na-realize ko na sabi ko, parang ginagawa lang din ng Apple sa atin na parang walang katapusan na yung cellphone, pinakapal, pinaliit, pinanipis, yung camera, di ba, ginawa ng 3. Yung isang cellphone, may 6 ata o 9 na camera na. Sabi ko, pambihira. Sabi ko, parang pangit man sa term, parang pinagagawa tayong loko-loko sa ganyan na sabi ko, ayoko ng ganitong pattern. Yun ang na-realize ko. Sabi ko, ayoko ng ganitong pattern ng buhay na sabi ko, yung kinakain ng bilyonaryo sa kinakain ng milyonaryo, pareho na rin lang naman. Hindi naman ibig sabihin pag bilyonaryo ka, manok panabong na yung kakainin mo para mahal-mahal lang, di ba? Tama. Ang kakainin mo pa rin naman, manok, normal pa rin naman eh. Kaya, nung nakita ko yung pattern na gano'n, sabi ko, ano ba ang pwede kong gawin na mas mai-inspire ako at mas lalong lalabas pa yung talent ko? Doon ko na na-realize na sabi ko, mas tumulong na lang, mas makatulong sa mas maraming tao, maging, kumbaga, at least isa ako sa pwedeng maging wake-up call for them na kaya mo pang baguhin ang buhay mo, na sa isang decision mo lang, na lakasan mo ang loob mo, na mangarap ulit, pwede niya na maging turning point ng buhay mo. Kaya mas doon ako nagpo-focus right now rather than sa mga materials. Great. Wow, that's amazing. I'm sure as of me, while listening, I'm really taking down notes and I'm learning a lot, and I'm sure our viewers are learning a lot. One thing siguro, and I think major concern nito na nakikita nila, ay Kawaps, swerte mo kasi sa tingin kasi ng mga tao sa ginagawa mo ngayon, parang destiny mo talaga na yayaman ka kahit you won't work hard. Parang, how do you call that? Parang pinanganak ka na magaling. Is there, maybe you wanna share, is there an instance sa career mo na nag-fail ka, na pero hindi siya normal failure, your number one most embarrassing failure, na parang, sa sobrang embarrassing mo, baka hindi mo gusto i-share sa public. Do you wanna... Hindi, sa akin siguro, sa network marketing, mas nauna na kasi yung mga failures ko before. As young as I am, ang pinakauna kong failures, naubos lahat ng cards ko. Mahilig kasi ako mag-collect dati yung mga Street Fighter cards, yung mga text before. Di ba may naglalaro na parang sugal na naglalaban-laban? Naubos talaga lahat ng collections ko ng cards, even yung pinaka parang rare item ng mga cards sa akin. Yun yung first na failure ko sa buhay ko. Second na naging failure ko naman that time, nung college days ko na. Kasi that time, nagpapautang ako. Meron akong pinapaikot na pera. That time, nagkaroon ako ng girlfriend, ng ex-girlfriend ko. Tapos, addict pa ako nun sa Counter-Strike Napagsabay ko yun yung Counter-Strike. Tapos, first time ko naka-encounter ng babae na marunong magpagasto sa lalaki. Kumbaga, hindi ko alam na pwede pala yung ganun. College that time yung ex ko. Ako, high school ako that time. Nung na-realize ko mauubos na yung pera ko, ay, bilis ko mag-desisyon. The following day, brinikan ko siya. Tinigil ko na manood na, ay maglaro ng Counter-Strike. Then after nun, dire-diretso ulit. In short, may mga nauna na akong failures bago ako nag-network marketing. Kaya nung nag-network marketing ako, mas lesser na masyado kasi alam ko na yung disiplina. Iba ng sobrang laki, hindi nagbabago lifestyle ko. Naalala ko that time, may isa akong downline na nagkaroon ng 100K sa Cebu. Sa Cebu actually siya nagkaroon ng 100K in a span of 1 month. Kaya ang laki ng kinita ko noon. Since alam kong hindi naman siya regular, sabi ko, next month pwedeng bumagsak ang income ko dito kasi nagkataon lang yung downline ko, may mga kakilalang mayaman na pinagbigyan siya agad. Di alam kong next month, pwedeng hindi siya mauulit. Kaya yung lifestyle ng gastos ko, hindi ko binabago. Lately na lang ako medyo nagbongga talaga sa lifestyle Pero nung nagsisimula ako, napaka-disiplinado ko.
bilang ko lahat ng punta ng pera, kung saan Mm. napupunta, saan ganito, bilang ko lahat ng yun. Kaya sa pinaka-failure sa network marketing, actually, wala akong makita masyadong failure kasi ang bilis ko mag-move on. More on, result-oriented lang ako. Pag may sitwasyon, okay, anong pwede natin gawin? Anong dapat natin trabahuin? Okay, pwede pa bang problemahin o hindi? Pag hindi problemahin, wag nang isipin. Parang just like what is happening to us right now. Wala ka naman magagawa sa nangyayari sa EDCOB eh. Hindi ka naman pwede magalit sa virus na yon. Diba? Hindi ka naman pwede magalit sa gobyerno kasi hindi naman talaga kayang i-handle ng gobyerno lahat ng tao. Ang dami-dami natin eh. Then, ako, ano bang pwede kong magawa? Doon na lang ako nagfo-focus lagi. Kaya, halos lagi maganda ang buhay ko. Everyday na masaya ako kasi ang happiness at ang pagiging malungkot, nasa perspective mo lang naman yan eh. Diba kahit naman maubusan ka ng pera, it's just a perspective. That will be your stepping stone sa next level mo. Na kaya ka tinanggalan ng lahat para wala ka na masyadong storbo, para makabelo ka sa building into a new you. Kaya wala akong makitang pangit sa failure. Kumbaga for me, nagiging pangit lang naman siya kung matagal ka mag-move forward. Pero kung maiintindihan mo yung lesson, hindi ka magagalit doon. Parang even kaibigan natin na pinaka nanakit sa atin, the moment maintindihan mo yung tinuturo niya sa'yo, hindi ka na magagalit sa kanya. Now, Ups, I was while I was watching you sa live sa mga sa mga contents mo as well, nakuha mo na yung Hall of Famer. Kumbaga, what's next for you? Kasi 'di ba, kumbaga we want to be in your shoes. Pero parang curious lang din kami na do you still have a goal na parang nakuha mo na yung pinakamataas na posisyon? Ang goal ko na ngayon yung passing the torch. Gusto ko yung mga actually ang goal ko sa company namin yung top 1 to 20 kasi may ranking kami every year na top 20 eh. Gusto ko yung top 1 to top 20 lahat is under sa akin. Yun yung actually yung goal ko. Tapos at the same time income kumbaga for the sake na para meron goal kasi I think it's dopamine kung tama ako. Once nagkakaroon tayo ng goal at yung magkaroon ka pa lang ng pangarap, you feel good na eh. Kaya since ako gusto ko pa rin magkaroon ng goal, ang goal ko naman in terms of income, maabot ko yung 7 figures every day. Great. Yun ang goal ko na sa network. Kasi gusto ko ma-break yung pinakamalaking kinikita ng networker pa lang dito sa Philippines. Kasi sa abroad, may mga kumikitang 50 million to 80 million pesos in a month eh. Dito sa Philippines, wala pa naman ganun kalalaking mga kinikita. Yun yung gusto ko actually ma-break in terms of income. Right. Pero the point of income is parang you're not after for the money. Parang you're just after for parang you want to achieve something, kumbaga. Tama ba? Parang ano lang, parang naglaro ka lang ng computer games na after matapos sa normal level, inulit mo ulit, nag-hard ka naman. Kumbaga, the same concept lang naman. Kaya lang, medyo mas mahirap-hirap lang. Parang ganun. Para magkaroon ka pa rin ng sense of purpose. Right. Eto, I have a question, pero I think meron akong idea, but just want to ask it lang. Kasi maraming tao ngayon who are struggling and most probably they may be starting from scratch as well, no? So I want to hear your thoughts about this. What if you lose your business, you lose your wealth, you lose your brand, you lose your connections? Lahat nawala. Ang natitira mo na lang is knowledge. Yung naiwan na lang dito. How you start all over again? Anong mga action steps mo? Sobrang dali. Since, syempre, wala akong ibang choice pa rin. Pipiliin ko pa rin is network marketing kasi yun yung skills at yun ang skill set na meron talaga ako na naka-ready. Ang first na kailangan ko lang gawin, maghahanap ako ng maayos na company. Stable na company, maganda ang produkto, at maganda yung marketing plan. Then afterwards, pag nakahanap na ako ng magandang company, ang susunod kong gagawin, maghahanap ako ng mga mayayaman. Maghahanap ako ng mayayaman na i-compare ko sa kanila na if they're going to put their money in the bank, lugi sila. Kumbaga because of inflation, sobrang lugi kapag nilalagay mo ang pera mo sa bangko. At the same time, pag nagtayo ka naman ng traditional business, it will be very risky. Tapos magkano pa yung sinisweldo mo. Then after ma-convince ko sila na I need their money, ngayon, maghahanap ako ng mga worker, ng mga skilled na networker na meron talent, magagaling at kahit paano matitino, kaya lang kinakapos lang talaga sa pera kaya hindi nakakabelo. I-meet ko sila ngayon para akong contractor. Nakukuha ako ng isang tagagawa ng pako at bibili ng pako, ipag-meet ko sila, boom, kikita ako. Ngayon, yun ang gagawin ko na yung traditional business, they have excess money. Okay, hiramin ko muna yung pera nyo. Meron naman ako mga worker na
gustong kumita ng pera kaya lang hindi makabelo kasi nga kapos-kapos, imimit ko sila halfway, then ako na ang magme-mentoring dun sa mga taong yun para paano nila ma-handle ng maayos yung network nila. At the same time, ito naman si negosyante, kikita siya kahit wala siya masyadong ginagawa. Yun, in the long run, pare-pareho kami kikita ng tatlo at makakapag-build ulit ako ng grupo in a very short span of time. Wow, I mean, first time ko yung, it's the first time na I heard that strategy, no? Na talagang, wow, parang naghahanap ka na may pera, naghahanap ka na may skills, kinumbine mo, amazing. I didn't expect that answer, amazing. Ito, assuming, no? By the way, how did the crisis affect your business ba? Honestly, What were you- last month ko, yun ang pinakamalaki yung kinita. Natawa nga ako eh. I'm expecting na after, during the NCOB, sabi ko, siguro wala talaga ako nitong kikitain. Kumbaga, lagi ako nagpe-prepare ako sa worst. Yung worst scenario, nire-ready ko ng emosyon ko para hindi masyadong masakit. Di ba? Pag napaghandaan mo na, hindi siya ganun kasakit. But I'm still, laging positive pa rin ako. With a preparation ng worst. Okay, ngayon, ang worst preparation, sabi ko, wala na talaga nito kikitain. Sabi ko, okay na yan. Wala nang problema. Sabi ko, sige, basta ang importante, kung kailan na lang ito matapos at enjoying ko na lang yung NCOB. Nagulat ako, lalong lumakas. Kasi siguro may factor na yung product namin, supplements, may factor na yung mga tao. Siyempre, takot ngayon sa NCOB, kaya lalong naglalaklakan ng mga products. Tapos at the same time, maraming tao na wala naman ginagawa. Unlike before, ang daming distraction sa lahat ng tao. Ngayon, konti lang ang pwedeng gawin. At ang isang pinakamagandang gawin ngayon, yung online. Since we have the online facilities, tapos meron kaming door-to-door delivery as of now within Metro Manila, nag-function pa rin ng maayos yung negosyo ko. Kumbaga, hindi siya masyadong affected. Yeah. Nice. Curious lang ako, no? As a Hall of Famer ng MLM and as a person na meron ng leaders, meron ng Millionaires Club, kumbaga meron ng leverage, what is your daily routine na ba before pa sa before, let's just discuss both, no? Before tsaka ngayon. Okay, nung before nang I was starting, actually I work more than 12 hours every day. Basic ko 'yun. Kasi parang yung tanong mo kanina regarding sa parang konti yung nagiging successful sa network marketing. Actually, it's all, lahat ng industry gano'n naman eh. Kasi mayroon tayo itong tinatawag na Pareto principle eh. Normally, mga 20% lang yung nakakarating sa tuktok at 3% lang talaga yung nagiging icon. Kaya nakita ko yung differentiation ng tatlong yun. Now, nung ako nagsisimula, talagang literal ako 12 hours kasi ang bilis ko sumunod before sa mga uplines ko. Tinanong ko upline ko sa upline, paano ba maging top earner? Paano ba kumita ng kinikita nyo? Ang sagot niya, dapat may 3 presentation daw ako every day. Gusto ko lagpasan siya, di simple, just do the math. Sabi niya 3, gusto ko siyang lagpasan. Di ang ginawa ko, 5 presentation ako every day. Yun lang ang ginawa ko, araw-araw may presentation ako. Tapos sabi nila, dapat daw punuin mo yung schedule mo na to the point na hindi ka na nakakapag-isip ng negative. Di ginawa ko, parang nag-aaral sa school, nung nag-aaral ka, di ba may subjects. Pinalitan ko lang yung subjects ng one-on-one presentation, leaders meeting, nag-aaral ka sa sarili mo, kumbaga nag-i-improve ka. Yun, pinuno ko lang yun at ginawa ko yun ng years. Years na hassle. Ang nagiging mali kasi ng karamihan tao, nakarinig ng, dapat 12 hours ka daw magtrabaho, umataw. Ginawa mga 1 linggo, tapos they're hoping na yayaman na sila. Tama. Diba, even sa, I'm sure, familiar kayo siguro sa boosting. Yes. Diba, may mga iba akong downline sa nag-boosting. Akala nila, isang boosting lang, gagasto silang mga 200 pesos, tapos yayaman na sila. Sabi ko, hindi ganyan. It will take months, years, minsan na talagang tuloy-tuloy na hassle bago ka pwedeng maging successful sa ginagawa mo. Kaya, nung nagsimula ako, ganun talaga yung routine ko. And even until now, ganun pa rin naman yung ginagawa ko. Ang pagkakaiba lang, mas larger na. Kasi, ngayon ako na ang nagde-decide kung anong oras yung meeting, kung anong oras ko silang imi-meet, kung sino yung gusto kong kausapin. Ako nang nagde-decide. Unlike nung before, pag sinabi ng prospect ko na 6:00 ng umaga pwede, wala, gigising ako ng 4:00 umaga para makarating pa rin ako sa kanya. That's the difference lang sa ngayon. Tapos, ngayon, hindi na ako limited ng pera. Dati may mga ka-meeting ako, halimbawa Mindanao, sa Cebu. Minsan, kesa ako pumunta, sila pinapapunta ko, sinasagot ko na aeroplano nila, airfare nila, kasi mas makakatipid ako. Pag pupunta ko sa kanila, I'm consuming mga 2 days. Tapos, syempre, mas mahal-mahal pang aeroplano ko, mas mahal-mahal pa yung hotel ko.
Eh kung sila yung papupuntahin ko dito, mas mura yung eroplano nila, mas mura pa yung hotel nila, tapos kakausapin ko lang sila mga 1 or 2 hours, then afterwards, tapos na kayo mag-usap. Kaya, mas mabilis lalo pa ngayon. Kasi unlike before, wala pang only text, only call. Dati nakikipag-internet pa ako mismo sa mga kaibigan ko eh. Ngayon, hindi na rin, wala nang limit sagad. Kaya, sa routine ko as of now, until now, naghahassle pa rin naman ako kasi hahanapin ng katawan eh. Nagbiro nga ako sa Facebook na maraming nagtatanong sa akin, bakit daw ang sipag-sipag ko? Bakit daw minsan nagda-direct pa rin ako? Bakit ang dami ko pang ginagawang schedule? Ngayon, naintindihan nila. Ngayon na nasa quarantine tayo, madali bang tumunganga sa loob ng bahay? Madali bang walang ginagawa? Ang hirap kaya nun. Mas masarap yung pagod yung katawan mo na marami kang kinabibisihan rather than sa wala. Tama. My biggest breakthrough no na sinabi mo kanina is yung mga downline mo, yung mga member mo, yun yung ipapapunta mo na sa Manila. Parang bago yun wow. I mean, breakthrough yun sa akin. Kasi dati, ganun talaga. Yung upline, lilipad, di ba? So, because kumbaga, you prioritize your time more than the amount of money you're spending. Wow. Amazing. Tapos, idugtong ko rin kasi lumaki ako sa traditional business eh. Elementary, nagbabantay ako ng tindahan ng father ko. Pag Saturday, pag Sunday naman, tindahan ng mother ko. Kaya i-collaborate ko siya, na i-combine ko actually yung skills na meron ako sa traditional at yung natutunan ko sa networking, na-combine ko siyang dalawa. Kaya I'm sure isa yun sa pinakamalaking factor bakit narating ko yung narating ko. Right. Amazing. I think isa ka sa mga and I can see ikaw yung number one na parang network marketer na very sikat on social media, right? I agree on that. And I think I'm not sure, pero I think you're able to build parang university or parang school na gonna train them. Can you share more about that? Kasi I'm really curious about this one. Kasi ang nagiging problema ng networking, pag si upline, may downline, ano lang siya, linear na chain of command or chain of communication. Ngayon, ang nagingyaring problema, pag itong si upline, hindi matino, tapos si downline na na-recruit matino, kaya lang maraming ginawa tong hindi maganda sa ilalim, ang tendency, nagtupit na to kasi wala tong access pataas. Kaya ang ginawa ko ngayon, yung school ko, lahat ng mga downlines may access sa taas. Kaya pag yung downline may ginagawang hindi maganda, nalalaman pa rin namin at nagkakaroon kami ng actions. Or minsan, ito hindi ganun katalino, ito potential, matalino. Kaya lang, since ang nag-handle sa kanya, hindi ganun ka-potential, ang tendency ito nawawala, nasasayang. Ngayon, ang ginawa ko, parang lahat ng mga downlines kayo, may direct access mismo dun sa system na binuo ko. Kaya pag potential, kami nang nag-guide, hindi na namin pinapasa pa dun sa upline na hindi niya kayang i-handle yung ganun na tao. At the same time, pati pagtitrain sa mga downlines, kasi hindi naman lahat, na-realize ko, hindi lahat ng tao gusto mag-networking. Pero karamihan ng tao gustong kitain ang kinikita ng mga networker. Kaya ang ginagawa ko ngayon, kung pwede ka naman mag-recruit, after recruit, ipa-enroll mo sa amin. Pag napa-enroll mo na sa amin, kami na bahala, kami nagagawa ng mga basic na dapat ituro sa kanya sa pag-network. At ang kagandahan nun, lahat ng production mo pa rin. Yun yung ginawa ko. Parang, kasi dati, lagi kong nadadaanan sa mga talk about sa school, na paano isa sa ang school na hindi masyadong nalalabas ang potential ng mga tao. Din sabi ko, ba't hindi kaya i-counter ko na rather than medyo tinitira ko yung school, ba't hindi ako bumuo ng school na mas makakatulong na yung mga tao lumabas yung potential niya. Kaya yun parang bumuo ako ng isang school na hindi siya limited sa 4 corners lang ng door. Kumbaga, ang school namin, talagang yung earth na mismo at yung experience, dun ka na talaga matututo. Right. The reason why I know this, by the way, kasi parang pinag-uusapan na, I was in a seminar, then mga top network marketing leaders sa Pilipinas, parang nag-meeting kami, parang casual lunch, dinner lang. And then, ayun, parang nakita talaga namin na even if outside the company, na you're creating an impact. Kasi parang, wow, Joseph was able to build something like this, no? One thing as well, I wanna ask this, no? Since may social media presence ka, and I think social media is one of the key things to attract. Kumbaga, instead of ikaw lalapit ng tao, mga tao na lalapit sa'yo, how are you able to, how do you handle your social media presence? Baga, do you hire
meron kang VA. videographer, meron kang, how do you handle your entire social media? Yeah, kompleto ako ng team. Oo, kompleto ako ng team. I have my own VA, meron din akong tagagawa ng mga videos, tagagawa ng contents, tagagawa ng mga titles. Kompleto ka lahat. Hindi mo naman magagawa yun ng mag-isa lang eh. I have all the help na kailangan ko sa lahat. Meron, kompleto ako. Is this part-time lang or you're hiring them full-time or may mga iba akong in-house, may mga iba naman na outsource. Okay. Case to case. Tapos may mga iba din na mina-maximize ko kasi may mga iba akong downlines sa mga potential. Then minsan silang kinukuha ko, at least hindi na sila naghahanap pa ng sideline outside network marketing. Kumikita sila through networking at the same time. Tapos nakakapag-focus pa sila lalo gawin ang pag-network. Right. Alright. Sige, last question, no? Assuming that this crisis will last for the next 5 years, how will you handle your business, your employees, wala pa employees, business, team members, meron pa employees kasi may ka. Also your personal finance? Hindi, para sa akin, regarding sa, ang pinaka-importante lang sana sa ngayon kung maging maluwag na ang government natin about sa delivery. Kasi kung magkakaroon talaga ng delivery lang nationwide, wala, talaga to, sobrang lalong lalaki pa ng sobrang kita kasi hindi na pwede mong sabihin stable ang job. Right. Kumbaga, the earth will never be the same again kasi ang dami na naman na break ng mga kasabihan. Di ba lagi sinasabi nila, you need to find a job kasi stable yan, habang buhay kang may kikitain. Then, hindi mo na pwedeng sabihin right now na stable siya kasi kawawa ngayon actually yung mga nagtatrabaho. Lalo pa ako sa nakikita ko, magpipik pa lang tayo probably mga May tayo magpipik ng natin. Kaya siguro magiging okay tayo na, so maging okay talaga. Baka mga last quarter of the year. Kasi hindi naman pagkawala ng ENCOB, recover na agad eh. Marami pang mga tao dyan na magre-recover pa yung mga businesses. Ang dami pa magiging affected. Kaya sa akin, yun lang sana kung magiging okay yung door-to-door na delivery, magiging madali. As of now, actually ako, ina-anticipate ko ng matagal to. Kumbaga, laging sinabi ko nga, I always expect for the worst eh. Kasi may isang kay Sancho at nakalimutan ko, basta sabi niya, it's better to become a gardener. It's better to become a soldier in a garden. Teka lang, ulitin kung tama yung pagkakaalala ko. It's better to become a warrior in a garden rather than a gardener in a war. Gets mo ba? Yeah, nigets ko. Parang ang point ko, ni-ready ko na to ng mas matagal. Kaya actually, we have already full pack na schedule namin. Meron kaming 11:45 sa secret group namin na mga nagme-mentor. Everyday meron kaming presentation 7 p.m. sa fan page naman ng isa kong grupo. Tapos may mga mentoring na nagwa-function na kami actually ng maayos. Sa ngayon pa lang kasi mahaba na rin naman, almost 2 weeks na tayong na-quarantine. Wala na, smooth sailing na kami as of now. Kumbaga okay na. Kahit patagalin to, ang kailangan na lang na adjustment ng tao, yung mawala masyado yung labas-labas. Yun lang naman palang pinaka-adjustment na gagawin. Pero pag naging nasanay ng tao, magiging madali na rin naman yan. Kaya yun, ready na kami lahat. Tapos yung mga ibang empleyado ko, kasi may mga nagmo-monitor kasi ako sa team ko eh. Pero hindi na ako yung gumagawa. Ang gumagawa ng empleyado. Yung mga ibang empleyado namin, may mga internet naman sila. Just like what you did. Basta may internet connection. Nakakapag-function. Kasi hindi ko makita actually anong pinagkaiba ng physical sa ganito. Nagkataon lang naman na nasanay lang tayo masyado sa physical na kailangan nagkikita-kita. Pero ito, the same pa rin naman kasi nagkakaintindihan naman tayo. Yung message naman na gusto natin i-provide, nabibigay pa rin naman natin. And mas advantage pa nga ngayon kasi mas marami ang nagagawa. Nawala yung traffic. Hindi ka na pwedeng magsabi pang traffic ka. Tapos pag mag-meet katulad nito, diretso na tayong usapan kung ano yung pinaka-main point natin. Rather than pag sa physical, ang dami pa minsan nakulitan, asaran, tapos yung pinaka-importanting pag-usapan, inabot lang ng mga 5 minutes, 10 minutes. Pero yung na-consume mong oras sa biyahe, sa traffic, sa di ba, ang haba pa. Kaya mas productive actually to. Ang pinaka magbo-boom lang talaga after this, online business. Itong after ng ENCOB na to, sobrang online business ang magbo-boom. Ang ina-anticipate ko nung pagdating ng oras na ang nagde-deliver ng mga drone eh. Diba? Possible na dumating yan pag mga drone na yung nagde-deliver sa mga bahay-bahay. Tama. Kaya yun.
Right. Yun ang ano namin. Right. Wonderful. Last words, no? So, what if lahat ng TV networks is streaming ngayon live and then may message ka sa lahat ng mga network marketers in the whole Philippines, pati yung ibang bansa, ano yung message mo? Imagine you're nagsistream tayo ng live, may message, and this is your last message to them. We have one opportunity to say something. Ano yung message mo sa kanila? Ang law of attraction, kung familiar po kayo at naririnig niyo siya, it's 100% true. Kaya hindi lang siya nagmamanifest. Kasi ang katawan natin, we have a community of cells. Hindi ang katawan natin nagpa-function ng iisa lang. Marami siyang iba't iba. Dumating na tayo sa point dati na hindi na ako kakain. Yun yung sinasabi mo. Pero yung kamay mo, kumukuha pa rin ng pagkain at ngumunguya ka pa rin. Ibig sabihin, nagpa-conflict mismo yung sarili mo sa sarili mo. Now, ang attraction gagana siya the moment naging align ka. Dapat kung anong iniisip mo, yun din yung ginagawa mo, yun din yung nagiging emotion mo, at yun din lagi mong nasa isip. Now, bakit marami nagtatanong sa akin, anong pakiramdam ng successful? Anong pakiramdam ng marating mo? Ako ang sagot ko, honestly, hindi ako nabibigla. Why? Bago pa ako magsimula, alam ko nang dito ako darating. Kasi kung hindi ako dito darating, nung mga panahon na napupuyat ako, nung mga panahon, yung prospect ko nangako mag-join at hindi mag-join. Nung mga panahon na may mga downlines ako na sabi nila kasama ko sila hanggang pagyaman, tapos sinapala mo na nauunang nag-quit. Kung hindi ko alam na yayaman ako, di sana tumigil na ako. But because I know sa sarili ko, nayayaman ako ng sobra dito sa network marketing industry at alam ko rin na yung goal ko 7 figures per day na mangyayari talaga yon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Guys, lahat ng nakikita nyo sa mundong to, nagsimula lang siya sa thought form. Ngayon, ang thought form, para maging physical form, kailangan mo ng sobrang daming energy na ibibigay dyan. At mas magiging powerful yan, hindi lang sa thoughts, dapat sumasabayan sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, sa ginagawa mo. Pag lahat ng yan naging align, kahit anong gustuhin mo sa buhay mo, ibibigay talaga sa'yo. Kumbaga nagkakataon lang sa atin na bakit ako naging mahirap? Kasi mas madalas kang magsalita na magiging mahirap ka rather than mas dalasan mo sabihin na magiging mayaman ka. Kumbaga we are a very powerful being na kaya nga sinabi, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi, pag hiningi mo, ibibigay. Bakit binigay sa atin tong NCOV na to? Kasi lahat ng tao nagdasal na magkaroon ng post sa buhay nila. Lahat tayo, one way or another, pinangarap natin to nung paalis ka na naman, papasok ka sa trabaho mo, nag-isip ka na sana, wala muna akong trabaho, gusto ko muna sa bahay. Nagtampo ka dati sa magulang mo na hindi mo nakakasama, na parang wala silang time sa'yo. Ngayon, kasama mo na sila. In short, dumating to sa buhay mo na pinagdasal mo tong senaryong ganito ngayon. Kaya namnamin na lang natin, enjoy na lang natin ng sobra kasi matatapos din to. At pag natapos to, baka isa pa to sa pinakamimiss mo. Kasi isipin mo, hindi mo kailangan magpabango, hindi mo kailangan maligo, hindi mo kailangan pumorma. Nabawasan ka kumain ng mga unhealthy food, yung mga fast food sa labas, milk tea sa, diba nabawasan lahat ngayon, niluluto sa bahay. Ang sarap ng sitwasyon natin, guys. Enjoyin nyo to. Kasi darating ang time, magiging part to ng story mo. Darating ang time, sasabihin mo na, nakakamiss naman. Even ako, sana, magkaroon ng ganito talagang regular, kahit once a year. Di ba, normal na enhanced quarantine na at mga 2 weeks, walang labasan. Kasi hindi naman effective yung Earth Day. Hindi mo naman ramdam yung Earth Day kasi hindi naman lahat sumusunod. Itong enhanced quarantine, 2 weeks lang. Di ba, ang saya kaya na kulong ka lang sa kondo, sa bahay. Ako, honestly, hindi ako parang yung typical na ng problema or natakot ng ganitong senaryo. We are just a passerby sa mundo. Pinanganak tayong walang suot, mamamatay tayong walang suot. Kumbaga, dadaan lang tayo dito. Kaya gandahan nyo na yung pagdaan nyo dito sa Earth. Enjoyin nyo, do the things that makes you happy. Spend time sa mga loved ones mo and ilabas mo, palalaman mo kung ano yung purpose mo dito sa Earth. Ito gusto ko last na sabihin. Para mo malaman kung anong purpose mo dito sa Earth, simple lang. Ano ang willing kang gawin kahit libre? Once na yun ang willing kang gawin kahit libre, yun yung pinaka-calling mo.
Kasi even pag tinanong mo si Mike, Manny Pacquiao, sinasabihan siya mismo ni Freddie Roach na tumigil ka na mag-practice. Saan ka nakikita ang tao na pinapatigil mag-practice? Si Jordan, sabi kay Jordan, even hindi daw siya si Jordan, pero ang gagawin niya pa rin, basketball. Yun talaga yun eh. Kaya ang pinaka-importante, sundin nyo yung gut feeling nyo kung saan kayo masaya. Don't sacrifice your dreams para sa loved ones nyo. Kung hindi nila naririnig at hindi nila nakikita yung nakikita mong pangarap, kasi nga para sa'yo yun, hindi yun para sa kanila. Kaya learn to protect and learn to fight for your dreams. Kasi pag the moment, sabi nga, sa panahon ngayon ang pinakakailangan natin, yung mga tao na nabuhay yung damdamin nila dahil sa ginagawa nila. Kasi the moment na mabubuhay ka, makaka-apekto ka ng ibang tao din na ipaglalaban din nila yung mga pangarap nila para maging katulad ka nilang masaya sa kinalalagyan. Guys, ang dami ng taong tulog. Ang daming taong ginagawa nila yung mga bagay na ayaw nila. Ang daming tao na nabubuhay gumigising nang hindi masaya kasi yung ginagawa nila gusto ng parents nila, gusto ng kaibigan nila, gusto ng uncle nila. Kukunti lang tayong taong ganito. Kaya dumagdag ka na sa mga makakapanood nito, dumagdag na po kayo. Ipaglaban nyo kung anong gusto nyo, gawin nyo kung saan kayo masaya. Money will always follow the moment you're happy sa ginagawa mo. Huwag nyong habulin ng pera, 4 paa niyan, hindi nyo mahahabol. Hayaan nyo maging masaya, yung pera ang lalapit sa inyo at isang araw pagising mo, nakuha mo na palalim lahat ng gusto mo. Tama. Ups Joseph, if ever they want to follow you or listen more about what you do, how can they follow you? Sa akin, just type pangalan ko sa Google, Joseph Lim. Kung sa YouTube naman, meron ako YouTube na channel na CEO in Jeans. Actually, wala po siyang commercial kasi hindi ko na siya pinalagyan. Tapos, ang pinaka-purpose lang nun, I just want to change the mindset of the mga manonood nun. Kasi doon talaga magsisimula eh. You can never change your external life kung hindi mo babaguhin yung internal. Kaya ayusin nyo paano kayo mag-isip. Pag inayos nyo paano kayo mag-isip, everything will just follow. Kaya sa akin, doon yun lang naman din ako makikita. Tapos pwede nyo naman i-follow sa Facebook ko if gusto mo laging GB lang buhay mo, laging positive lang yung kasi I really don't post ng mga negative. Puro pinopost ko lang, puro positive. Kaya yun, kung gusto mong isa ako sa makadagdag na pangpasaya at pang-inspire ng buhay mo, i-follow nyo na lang ako sa YouTube channel ko na CEO in Jeans at sa Facebook ko naman, hanapin nyo na lang Joseph Lim. Great. Wow. That's amazing. Sir Joseph, Ups Joseph, maraming salamat for your time. I know your time is really valuable and it is generous of your heart. Spending time talaga to share your ideas and thoughts and talagang I can say na this training itself pa lang, siguro worth 100,000 to. Talagang it can massively change a person's life only if they will apply lahat ng natutunan. Yeah, tama. No, in here. Again, Upline Joseph. Thank you so much. May last words ka pa, Sir Joseph, or wala na? Learn to love yourself. Hindi nyo kailangan ng ibang tao para mabuo kayo. Hindi nyo kailangan ng pagmamahal sa ibang tao. Ikaw pa lang enough na yan. Kung dapat maging number 1 fan ka ng sarili mo. Kung meron unang mag-follow sa'yo sarili mo. Kung meron unang magla-like ng Facebook post mo, ikaw yon. There's nothing wrong to say na love mo sarili mo. There's nothing wrong na magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Guys, kung maiintindihan mo lang gaano tayo kagaling, magugulat po kayo na gaano karami pala ang kaya mong tapusin at kaya mong ma-achieve dito sa mundong to. Guys, isang lifetime lang, I'm sure it will be enough para makuha mo lahat ng gusto mo. Wow. Thank you so much for tuning in. Thank you for watching until the end of this video. Thank you so much. God bless you and stay safe. Yeah. Thank you, Fibo. Bye-bye. Hey, thank you so much for watching this interview. By the way, the reason why we conduct these interviews because we're actually raising funds so that we could provide for our frontliners and also for our less fortunate kababayans. And right now, it's still ongoing, okay? If you want to donate and participate and join this summit so that you can also help our less fortunate kababayans, just visit this link, entrepcharitysummit.com. Okay, just go to entrepcharitysummit.com to actually donate and also receive all these interviews for free. Once again, thank you so much. By the way, if you haven't subscribed to our channel yet, go ahead and click subscribe so that when we publish a new video, you will get notified. Maraming salamat. Until next time, this is Fibo Lim. God bless you and stay safe.